Hey guys! Welcome back to my channel! Another day, another luto na naman. Kaya tara, samahan niyo ako. Let's go! Ang lulutuin po natin for today ay pinagbang biko. Meron pa ako ditong 1 kilo ng malagkit. Ayan guys, sinugasan ko lang po ito. And sasaingin po muna natin ito. Ayan, hugasan po lang yun yung mabuti guys. Ayan, nahugasan ko na yan. Lalagyan na po natin ito ng sabaw. Ang pagsabaw ko po dito guys ay tinansya-tansya ko lang po. Ayan, hindi pa po umabot ng 2 guhit ng aking kamay or na aking tudlo. Ayan, naghiwa po ako dito ng luya. Isasabay po natin ito. Lagay po natin ito bago po ito saingin. Ayan, pagkalagay po natin ng luya, takpan na po natin ito and saingin po natin. Ayan, luto na po yung ating pilit or malagkit. Hinango ko lang po ito at nilagay ko po sa malinis na palanggana. Ayan, ito na po yung kinayod ko po na niyog. Ayan, maglalagay po tayo dito ng 1 baso ng tubig. At itong tubig po na gamit ko guys ay tubig din po ito ng ating coconut. Ayan, piga-pigain lang po natin ito hanggang po sa lumabas yung kanyang katas. Bali, ang ginamit ko pala dito ng coconut guys ay isang malaki at isang maliit na piraso. Pero kung wala po kayong coconut dyan or kailangan nyo pong bumili sa merkado, pwede po kayong bumili ng 1.5 kilo para sa 1 kilo ng biko or malagkit. Ayan, piga ko lang po siya yan guys para lumabas talaga yung juice niya. And don't worry guys, naglinis po ako ng kamay bago po ito gawin. Ayan, piniga ko lang po yan para makuha po natin yung katas niya. Unang piga lang po ng ating coconut ang ating gagamitin. Ayan, napiga ko na po lahat. Sasalain pa po natin ito. Ayan, ilalagay na po natin dito sa ating kawali. Sinala ko na po yan dyan. And maglagay po tayo dito ng brown sugar, 1/2 kilo. Maglalagay din po tayo ng muscovado, 1/4. And maglalagay po tayo ng asin pampabalance ng lasa. Ayan, haluin na po natin ito guys. Hanggang po sa matunaw yung nilagay po nating mga asukal at asin. Ayan, mix lang po. Ayan, don't worry guys kung marami pong latik yung gagawin natin. Kasi po, kukunan po natin yan. May paggagamitan po tayo mamaya. Ayan, haluin lang po yan guys. And pag ganito na po, kumulo na po siya, dapat po hindi na po siya tigilan sa paghalo. Nakakangalay lang po siya gawin guys. Kasi kailangan po hindi mo po talaga siya tigilan sa paghalo. Lalo na po pag palatik na siya or pastiki na po siya. Napakasarap po talaga nitong pinagbang biko guys. Nalako pa ng dati nung bata pa po kami. Lagi po akong nanonood pag nagluluto po yung kapitbahay namin. Ayan guys, medyo sticky na po siya. Continuous lang po sa paghahalo. And guys, perfect din po pala itong pang negosyo. Pag nitikpan nyo po ito guys, siguradong ganitong luto na po ng biko yung hahanap-hanapin nyo.
Ayan guys, medyo nag-reduce na po yung ating latik. And malalaman nyo po pag okay na po yung ating latik. Pag ganito na po siya ka-sticky. Ayan, medyo tingnan nyo, yung madikit na po siya sa ating sandok. And pag binuhos nyo po, hindi na po siya madaling maputol. Hindi na po siya kagaya ng tubig. Yan guys, tingnan nyo na po yan. Ayan, sobrang sticky na po niya. Ayan, okay na po ito. Kukuha lang po ako ng isang maliit na bowl. Gagamitin po natin mamaya sa pagpapagba. Ayan, ganito na po karami yung kinuha ko. Ayan, ilalagay na po natin yung sinain natin kanina na malagkit. Ayan, lagay ko lang po ito lahat. Ayan, lagay na po natin and simulan na po natin itong haluin. Dito sa part na to guys ay haluin po talaga natin ito and wala pong tigil. Ang apoy po natin dito guys ay nasa medium heat lang po. And by the way, sa paglalatik po guys, yung apoy po natin ay dapat nasa medium heat to between medium and high heat. Dapat continuous lang po paghalo dito guys, para po hindi po masunog ang ilalim ng itong ating malagkit. Nakangalay lang po talaga ito haluin guys. Kasi dapat po wala po talaga itong tigil sa paghahalo. And ayan guys, binaliktad ko na po itong ating sandok. Ayan, para mas madali po natin itong mahalo. Ganitong tricks po ang ginagawa ko guys. Binaliktad ko po itong ating sandok para po madali po nating mapisa ang ating biko and mahalo po talaga siya ng mabuti. Para po ma-mix yung ating malagkit ng mabuti sa ating ginawang latik. Ayan po, mix lang mabuti guys. Para po yung malagkit natin ay mix talaga ng mabuti sa ginawa nating sauce. Itong ating latik. And para po magpantay po ang kaniyang lasa. And guys, kita nyo naman na mix na nga itong ating malagkit sa ating latik. Pero hindi pa po ito tapos, continuous pa rin po tayo sa paghahalo. Maraming ways po ang pagluluto ng biko guys. Gaya po itong pinagba. Isa lang po ito sa mga ways ng pagluluto ng biko. Pero next time guys, ituturo ko naman po sa inyo kung paano po magluto ng biko na kahit 3 days na po ay hindi pa napapanis. Itong pinagbang biko guys ay medyo matrabaho lang po siya gawin. Pero po pagkatapos po nito, pag naluto na po, pag natikman nyo ay mawawala po ang pagod nyo. Worth it po siya gawin. Kaya ano pang hinihintay nyo guys? Lutuin nyo na po to, gawin nyo na po, hindi po kayo magsisisi. Talagang masarap po ito. Isa rin po ito sa luto ng biko na favorite ko. Ayan, tingnan naman guys. Ayan, malagkit na po siya. Sobrang dikit na po niya. And kung aamoyin nyo po siya, mabango na po siya. Ayan, okay na po yan. And proceed na po tayo sa next step. Ayan guys, meron lang po ako ditong kawali. And nilagyan ko lang po ito ng daon ng saging. Itong daon ng saging po guys ay naob ko lang po ito sa apoy. Para hindi po ito madaling mapunit. And ayan, ilagay po lang po natin itong ginawa natin na biko. And i-press lang po natin guys, i-flatten lang po natin. Ito pong gamit kong hulmahan guys. And kasi lulutuin pa rin po natin ito, ipapagba po naman natin ito. Ayan, okay na po yan. Dito naman po tayo sa kabilang kawali. Bali, dalawang kawali po na gawa ko dito guys.
Ayan, ilalagay lang po natin na yung natitira po nating malagkit or biko dito sa kawali. And guys, ayan, press ko lang po yan. Ayan. Tingnan naman po guys, 1 kilo. Tingnan naman po kung gaano karami po yung nagawa po natin na biko. And bali yung bintahan po pala dito guys, medyo mahal din po. Dito po kasi sa lugar namin guys, meron po kaming parang tianggi or parang palengke po ng mga kakanin. Halos medyo lahat ng kakanin po meron dito na meron nagtitinda. And yung negosyo din po ng family namin ay gumagawa po kami ng masi. Pero ngayon po, hindi na po ako gumagawa guys. Yung mama ko na lang po. And meron pong nag-aangkat sa kanya. So next time guys, ituturo ko naman po sa inyo kung paano gumawa ng masi. Ayan, okay na po ito. And ito na po yung latik na kinuha natin kanina guys. Ayan, ilagay lang po natin ito sa ibabaw. And spread lang po natin guys. Okay po kahit hindi nyo po medyo kapalan. Yan guys, spread lang. Ganyan lang po kakapal. Ayan. Tignan naman guys, kahit hindi pa luto, napakasarap po tignan. Ayan. Okay na po yan. Dito naman po tayo sa kabilang pan. Ayan, ganun lang din po. Lagay lang po natin itong ating latik sa ibabaw and spread lang po natin ito ng mabuti. Ayan guys. Ganun lang po. Spread lang. Ayan. Okay na po ito. And gagawin na po natin ang pagpapagba. Ayan. Nakluban ko lang po ito ng malaking plato ko po na stainless. Ayan guys. And aapuyan po natin yung ibabaw. Huwag niyo pong apuyan yung ilalim guys. Sa ibabaw lang po. Ayan, mga niluto ko po ito guys ng mga 20 to 30 minutes. Ayan, pag nawala na po yung apoy, babaga na po yan. And guys, after 30 minutes, tignan na po natin the moment of truth. Ayan guys, tingnan naman, napakasarap po. Oh, perfect. And guys, napakasarap po nito. Oh. Wow. And guys, haungin na po natin dito. And ayan, hihiwain ko na po ito. And guys, habang naghihiwa po tayo dito ay para pong tumutulo na po yung laway natin. Ayan, hiniwa ko lang po ito. Ayan guys, napakasarap po. Try nyo na po itong gawin guys. Hindi po kayo magsisisi. Talagang napakasarap. Ayan, nasa gilid ko po yung kapatid ko. Panay wow na wow po. Ayan guys, luto na po yung ating pinagbang biko. Ayan, try nyo na po. Yan lang. Thank you for watching. Bye! God bless!